ngayon. So what is the difference between present perfect and the past perfect? So ang past perfect guys ay ganito yan no. Let me show you our timeline. That's so hard. Bawa ito ang timeline. Bro, that's so No? hard. How can you do that? Tapos dito ang present. Yan, so simula dyan, present na yan hanggang dito. Yan. Ibig sabihin, itong banda rito, ito ang past. No? Yan ang past. Ngayon, pagka sinabi nating present perfect, sabi sa definition na ibinigay natin, the action started sometime in the past, no? Tuloy-tuloy siya hanggang sa present. Yun ang present perfect, no? Kumbaga, ang pinakapalatandaan mo ito, yan ang pinakapalatandaan mo. Yan ang iyong marking, yan ang iyong pananda. Pag present perfect, the action started sometime in the past, tuloy-tuloy, dito natapos banda. No? Diyan ang palatandaan mo. Ngayon, pagka past perfect naman, guys, the action started sometime in the past, pero natapos din sometime in the past. Hindi ka dadating dito. Hindi, dito ka lang sa past. No? Now, another thing that you have to know about the past perfect, we are talking about two actions in the past. Okay? Tandaan natin yun guys that is a crucial part. We are talking about two actions in the past. Na yung isang action, nauna siya kaysa dun sa isa. Dalawang action na nangyari in the past. No? Dalawang action in the past. One of them, nauna kaysa dun sa isa. You can say na yung isang action, the older one, natapos siya doon naman sa pagsisimula ng isa pa. But they are both in the past. Halimbawa, example natin, we had already left the house when it started to rain. Dalawang action. Ano-ano? Nakaalis na kami ng bahay nang umulan. Nauna na muna yung pag-alis nila ng bahay, pagkatapos naman umulan. But those are both in the past. Na ibig sabihin, yung isang action guys na perfect na siya. Nangyari na siya, nagawa na siya upon the occurrence of the second action. No? Doon siya na perfect. Pag pangyari nung pangalawang action, natapos na yun. Doon siya na perfecto na siya doon. Nagawa na siya doon. No? Let's show another example. The people had been evacuated before the building collapsed. Dalawang actions din. Ano-ano yon? Nag-collapse yung building at na-evacuate yung mga tao. Ano yung unang nangyari? Na-evacuate na muna. Nung ma-evacuate, nasa ka naman nangyari yung isa pang action. Nag-collapse yung building. No? Pwede mo rin pagbalik na rin, kaso masama naman. No? Nag-collapse na ang building bago ma-evacuate ang mga tao. Pwede rin yun, basta dalawang past action. Sabi nga dun sa definition na ibinibigay ng libro, series daw of action. O we can also look it that way. No? Basta ganun guys, tatandaan natin dalawang actions in the past. Yung isa, nangyari na muna bago pa yung isa. Yung naunang action guys, yun ngayon yung naka-past perfect. Yun ang gagamitan nyo ng aber. Okay? Another example. Good thing you had escaped before the kidnappers noticed. Dalawa rin. Nakatakas siya. Sumunod, napapansin ng mga kidnapper na nawala na siya. Na nakaalis na. So, dalawang actions ulit. Pero ang nauna, yung nakatakas na muna siya. Diba? Nakukuha ba natin ito guys, yung mga examples na binigay natin, naintindihan naman natin? Sí, maestro.
Sige nga guys, kung naintindihan natin, magbigay kayo ng example. Magbigay kayo ng example ng dalawang pangyayari in the past na yung isa nauna kesa dun sa isa. Nakabili na ako ng ulam nang mag-text ka na sinabi mo nagluto ka. Nakabili na ako eh. Diba? I had bought food when you texted me that you prepared dinner. Dalawang action yun. Ano yung nauna? Nakabili na muna ako. Saka ka naman nag-text. Sige nga, examples guys. Kahit English, kahit Tagalog muna, pwede na. Na-check out ko na nung nagka-sale. Ayun, yun lang. Di ba? Na-check Tama. out na ni ano. Hindi na, kung maka-cancel, hindi cancel. Di ba? Boss Charlie. Maria had closed the window before leaving. Okay, before she left. Yan.